2012. Maabot sa 14 na katao ang nasasagasaan araw-araw sa Metro Manila ayon sa MMDA. Ilan sa mga biktima tumatawid mismo sa pedestrian lane ng maaksidente. Okay, attention, first responder, meron tayong emergency situation sa area ng Richmond Hotel along San Miguel Avenue, Ortigas Center. First responder, please verify the situation. That's right. Nag-start tayo ng 2008 ng emergency response team natin. Then yung command center po is 2009. Nag-start tayo ng 2009 sa emergency Barangay San Antonio Command Center. No? Which is, ang ginawa po natin, minitin po lahat ating mga building administrator tsaka security officer natin. In case of emergency, meron lang po silang pipindutin na panic button switch. Within 5 minutes po, meron tayong first responder dun sa area, which is sila po magre-report sa amin na kung ano nangyayari sa area. Then ibabato dito sa command center. Ang command center po ang magdi-dispatch ng mga emergency unit katulad ng ambulansya. Therefore, copy, first responder, Oscar Base, Eagle Base, kindly dispatch mo yung ambulance dito sa area ng Richmond Hotel along San Miguel Avenue, Ortigas Center. 10-4, sir. 4-1 is timing. Meron po tawag na meron pong dalawang tao. Kaya agad po natin pinadispatch po ang ating ambulansya at mga ibang rescuer po natin para mag-assist sa area. Importante po na nire-require po kami ng barangay at saka ng emergency response team natin mag-document po. Kailangan po dahil sa in terms of legalities and justification po. Automatic po yon. Lagi po may kasamang cameraman para sa lahat po ng takbo, sa lahat po ng responde, nandiyan po yung documentation natin. Meron man pong nagtatanong kung para saan yan. So sinasagot po namin na ito lang po para doon sa justification, legality, kailangan po natin itong video. Pag sinabi naman nila na wag po silang kunan, ginagawa po namin, sinasabi po namin na hindi po namin papakita yung mukha nila. At ito po naman, pumapayag na rin po sila. Nakarating kami mula sa aming headquarters o sa base ng mga less than 5 minutes. Naka-arrive na po kami sa scene. At inabutan nga namin yung isang closed van nakatigil dito sa may gitna ng pedestrian area. At natagpuan namin ang isang babae na nakatagilid doon sa gilid ng closed van. Siya po yung parang na pasyente na nakita namin una. Conscious siya, umiiyak. Kaya nilapitan namin agad. At kinausap ko siya agad, no? Inalam po kung anong pangalan niya at nagpakilala kami. Nasabi po ng pasyente ay hindi daw tumigil yung closed van. No? Kaya tumatawid sila, akala nila kasi nga dahil po intersection at pedestrian, supposedly dapat po magminor o bumagal yung sasakyan. So nung patawid na sila, akala nila hihinto yung van, pero nagul sila, dire-diretso pa rin. Kaya hindi na naiwasan na masagi nung closed van. Kaya sila inabot. Balik po ko rito. Balik po ko sa bigla po sila tumawid. Kaya lang po ang nag-drive, kaya lang wala kayo ibang kasama. Inipelante po, dalawa mo na lang. Pinasunod ko lang siya sa mga sasabihin ko na kung paano namin siya ikikilos, kung paano namin siya tutulungan at bibigyan ng lunas. So sumunod naman siya. Napansin namin yung kanyang injury is abrasion sa kanyang left upper extremity or dito sa may kanyang kanang balikat pababa sa kanyang arm. No, ini-enter niya yung lower back pain. No, so agad namin siyang binigyan ng C-collar, no, para po yung C-collar ay para po mas stabilize yung kanyang neck, no, at the same time hinahawakan namin siya sa may ulo para hindi masyadong magalaw. Habang yung iba kong mga kasamahan ay tumulong din para maglagay ng spine board. Hindi lang pala siya yung pasyente. Meron pa pala isang pasyente na nandito sa gilid na binigyan naman ng ng lunas ng kasamahan din namin. Ang kanya namang injury ay sa kanyang ulo. Meron siyang laceration naman sa kanyang right temporal area. So medyo madugo yung kanyang ulo, pero conscious din naman siya
nakakausap na maayos, nakatayo siya. Tumatawid doon kami sa pedestrian. Tapos, nakita ko naman ako kasi parang wala nang bigyan ng mga dito. Tapos, parang bigla na akong bumaksa. Sige lang. Relax lang. Okay, yan. Sa ganito po kasi mga aksidente, lahat po ng precautionary measures ginagawa namin. Kahit po hindi obvious na may iba siyang injury, still binibigay namin yung lahat po na care na dapat namin ibigay. Isa po yun, yung tinatawag po na kulay dilaw na nakita nyo, yung po yung tinatawag namin na head immobilizer. Yung po ay nakakapit din sa spine board kasi bukod po dun sa kanyang cervical collar na to support her cervical spine, yung pong head immobilizer is para naman po hindi masyadong magalaw yung kanyang ulo pag nakalagay na siya doon sa spine board. So nakastabilize din siya doon. Lalo ka lang kakabahan, magiging open. Relax lang po. Ang lesson na natutunan ko, kahit na nasa pedestrian ka, hindi pa rin sigurado na hindi ka maaksidente. Kailangan tumingin ka pa rin na mabuti sa paligid mo. Saka pakiramdaman mo talaga. Sa akin lang, sana mas maging maingat talaga sila. Kasi hindi ko rin naman talaga alam kung kasalanan ba nila o ako. Pero yun lang talaga, mas mag-ingat pa talaga. Salamat sa kanila kasi kung hindi sila dumating agad, baka nabukasan ako ng maraming dugo. Nabigyan ako ng kahit paano, parang pangalawang buhay. Sige lang. Relax lang. Okay, yan. Okay. Sa tingin ko lang, mabilis kasi nakaladkad tong tao eh. Mabilis to. Kasi yung pustiso niya, yung pustiso malayo eh.